Niwala man si Pangulong Duterte kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon, hindi pa rin daw siya ligtas sa investigasyon na gagawin ng Department of Finance. Ipinagpatuloy kanina ang pagdinig ng Kongreso kaugnay ng nakapuslit na 6.4 billion pesos na shipment ng shabu. Naglabas na rin ang lookout bulletin ng DOJ laban sa ilang nadadawit sa issue. May report si Trisha Zafra. We discussed the drug issues, and then after that, he gave me instructions by saying that I trust you, Nick, and my marching orders is for you to continue to serve this country well. Kahit pinuputakti na ng panawagang magbitiw na sa pwesto, buo pa rin daw ang kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Binabatikos ng mga mambabatas si Faeldon at ang komisyon dahil sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa kanilang express lane. Palpak din daw ang paghawak ng BOC sa mga ebidensya. Pero habang nasa pwesto, itutuloy daw ni Faeldon ang mga reforma sa customs. May mensahe rin siya sa mga politikong nagpapasok ng mga tao sa ahensya para sa kanilang sariling interes. They want me to influence the promotion board so that their people here will be promoted. And I tell them right in their face, I will never dip a finger. Even that is a form of corruption. Kinumpirma noon ni Faeldon na sumulat sa kanya si House Speaker Pantaleon Alvarez para sa promotion ng isang customs employee. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Ways and Means kanina, humarap ang suspendidong hepe ng Risk Management Office ng Customs na si Larry Bert Hilario. Kwento ni Hilario, nagduda siya sa entries ng customs broker ukol sa shipment ng EMT Trading kung saan nadiskubre ang mga shabu. Hindi raw umaksyon ang Import Assessment Services na pinamumunuan ni Director Milo Maestrecampo. Kahit inalerto na niya ito sa kaduda-dudang kontrabando, bagay na itinanggi ni Maestrecampo. Sabi pa ni Hilario, nasuspindi siya dahil sa kaso nang hindi napakikinggan ni Faeldon ang kanyang panig. Akala ko, sir, nag-usap po kayo at binerbal na. So, nung nag-usap po kayo at sinabihan niyo siya na suspended siya? Yes, sir. Hindi niyo pinakinggan kung ano nangyari po? There's no explanation done by Attorney Hilario at the time. Sino po nagbigay sa inyo ng information na siya ang talagang parang may kagagawan? I still have to find out who specifically because I cannot remember, Your Honor. Because he's the head, that's why, and he's the only one who has access, that is the briefing to me of that system, and he's the only one who has access in encoding the TINs to the numbers, to the names of new importers. Therefore, he's the one responsible in encoding these TINs to the new importers. Tiwala man ang Pangulo kay Faeldon, hindi pa raw makakahinga ng maluwag ang Customs Commissioner. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, magsasagawa rin sila ng sariling investigasyon. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa mga sangkot sa pagpupuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong shabu mula China. Kasama sa mga nasa lookout bulletin, sina Richard Tan alias Richard Chen, may-ari ng warehouse sa Valenzuela kung saan nasabat ang mahigit 600 kilo ng shabu. Nasa lookout din si Fidel D na umano'y consignee at caretaker ng kontrabando at ang mga Taiwanese na rumirenta sa warehouse. Kasama rin ang 3 persons of interest, ang private customs broker na si Mark Ruben Taguba, si Kenneth Dong na umano'y middleman ni Tan at ang hepe ng BOC Risk Management Office na si Larry Bert Hilario. Hindi naman sila pinagbabawalang umalis ng bansa, pero kailangan nilang kumuha ng Immigration Clearance Certificate o ECC. Trisha Zafra, GMA News.